Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. This is for July 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa inyong lahat. Yan. Maraming salamat po sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading, at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin. Nasa baba po ng video na to, how to contact me para sa personal reading. This is a general reading, Kabayan Gemini. Kuhanin mo lang talaga yung sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. All the details po is nasa baba ng video sa mga personal reading. Kunin mo lang talaga yung sayo. Maaring related to sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Tandaan nyo, hindi nyo po ito personal reading medyo lawakan po natin ang ating isipan. Show me, show me. Show me, show me. Okay. We have the mountain. Yan, may mga blockage o may mga nakakaharang para sa inyong pag-unlad sa iba, no? May mga obstacle, magkakaroon ng mga delay, may mga tao na galit sa'yo, may taong galit ka. May mga challenge na tatahakin. May mga matitigas ang ulo. Okay? Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na mahirap makamtan pa sa ngayon, no? Sa nakita ko dito. Yan. Kakaroon ng delay sa'yo, Yan. Meron tayong store, kaya may mga movement, change, new beginning, transition, transformation. May mga problema, storm na darating. Nakikita ko dito, may mga sitwasyon sa buhay mo na parang nagiging flexible ka. Parang yung flexibility, parang nahandle ka sa sitwasyon na binabalance mo yung sarili mo. Kumaga, may choices ka or may mga choices na nangyayari sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Maari may pagkalito sa iba. Siguro may mga changes kasi na nangyari sa iyo sa iba, may mga kailangan i-change, no, sa iba. Na kailangan mag-start ng new beginning sa iba. Na kailangan ng transformation, ng pagbabago, transition. No, yung may mga sitwasyon na ganun, ako nakikita na dapat atang gawin o sa iba baka ginagawa na or mangyayari sa iba. May nakita rin ako na mag-ingat kayo when it comes to a knife. Maari may mga masugatan, may mahiwa, sa mga matatalim, matusok, or makakaramdam ka ng pain, no, sa iba dito. Ingat din sa mga accident, danger. This is also only a warning, no, sa nakita ko dito. May mga biglaang magaganap o mangyayari o nangyari na sa iba. May mga surgery ako nakikita, ikaw man o nasa paligid mo, no, o malapit sa puso mo yung surgery. May mga i-harvest daw na nakikita ko dito. Malaki man o maliit itong harvesting na to. Yun. Iba dito, you're in a dark place or may mga sitwasyon ka na pinagdadaanan na nahihirapan kang desisyonan or nahihirapan ka na solusyonan, no, sa nakita ko dito. Yes, there's an obstacle talaga. Kaya nagkakaroon ng delay sa buhay mo kasi dahil nagkakaroon ng mga options in life. Maybe, yung pag-angat ng buhay natin medyo nahihirapan. Or iba dito, nahihirapan or maaring may mga gusto kayo pa na iba pero hindi nyo pa siya magawa. No? Sa nakita kong ganun. May peacock spirit tayo. Sa nakita ko ito, let it shine. Yan. Let it shine. More experience, more lalapit ka sa success. No? Siguro, this is the time na rin talaga na mag-transform, transition. Start a new beginning, di ba? To shine. No? You have an ability naman to shine. Pero, sana yung blockage na yun, masolusyonan, no? Kailangan mong baragin yung blockage o yung nakakaharang to growth para sa'yo, no, sa nakita ko ito. Baka nakakita kayo ng mga repeating numbers, 1717, a drama alert. Yan, yung iba sa inyo is dumadaan in this situation,
you want to be independent or naging independent, maaaring may inalisan o umalis o may dapat alisan. Yan, soul mission, iba dito nagkakaroon ng spiritual awakening, no? Yung iba dito gusto na maging mag-isa muna, you want to be alone, yan, kailangan mong may matuto, kailangan mong may matutunan, kailangan mong mag-aral. Kailangan ng healing and aspiration. Take a few deep breaths and focus inward. You need time to think things over and consider your option. Kailangan pag-isipan mo kung ano yung mga dapat mong gawin, ano yung talent ko, anong solusyon, anong nararapat, anong magiging resulta, makakabuti pa o hindi. At this time, you must rely solely on yourself. You may not believe it, but you're heading in the right direction. What appear to be a lull and activity is just a natural part of the process. Yung mga pinagdadaanan mo, syempre, that is a part of the process para ikaw is maging matatag sa buhay. Yung mga yon is a challenge lang to growth, syempre. No? Tsaka, yung sinasabi nga dito na kailangan mo, kasi may nagbukas sa iyo or may magbubukas sa iyo na door, no? Kumbaga nasa sayo na lang yon kung you want to transform, no? Yan, yung iba dito medyo nalilito pa, no? Sa nakikita ko dito. Andito yung nakita ko sa inyo na you need to know how worth are you. Kung gaano kahalaga, kailangan huwag mong alisin yung pride mo sa sarili mo. Yung ba dito gano'n? Baka mataas ang pride ng iba o kaya hindi yun confident, and yung iba dito siguro babalik na rin yung confidence, self-esteem, pride, strength, no? Yung ganyan. Or you need, no? So nakita ko rin dito na kailangan nyo rin alagaan yung sarili nyo. Kailangan ka rin mag-focus sa sarili nyo. Baka iba dito inaalagaan yung sarili nila kasi baka there's a married or there's a commitment. Ako nakikita. Yun nga, kailangan ng self-care. Yung iba dito maalaga sa sarili. You always want to be beautiful and sexy and loving. No, sa nakita ko ito. Iba dito, nakita ko dito na maaring may nangangarap kayo with it comes to kasal, o kaya there's a person here na nag-alok sa'yo ng kasal, na nag-promise sa'yo na pakasalan ka, yung ganyan. May mga dumating din ako na nakita sa iba na no commitment. Not only for a married, siguro iba dito, opportunity. Trabaho, project, pagkakaperahan, or kaya ang ability of spiritual awakening. No, yung nakita ko dito. And na you need mong i-commit at need mong pag-aralan, i-develop, yung nakikita ko dito. Nakikita ko rin dito, siguro iba dito na you dream na magkaroon ng vehicles or sasakyan. No, maaring may mga sitwasyon ako na nakita na pinaghahandaan. Ang nakita ko to pinaghahandaan for the future, no, maaring ganon. May mga inaasam kayo na gusto nyong mangyari in the future na magiging yung pinapangarap nyo. Maaring pangarap with kasal, pangarap sa magkaroon ng bahay, sasakyan, mga ganon, no? Baka nag-iipon kayo ng pera para for the married, para sa commitment. Kung ano mo commitment na yun, o kaya kailangan yung mag-ipon ng pera sa nakita ko for the future, no? Sa nakita ko dito, this is the time na magpunla. This is the time na gumawa tayo ng bagay na alam natin na magiging maganda ang resulta nito, no? This is a time na kailangan na rin nating mag-action. Kung wala kayong trabaho, this is the time na siguro mag-action. Kailangan na magpunla. Yung iba dito, sa nakikita ko dito, you need to create for a new, no? Sa nakita ko dito, kailangan mo ibalik yung sigla mo, yung saya, yung success, or yung pag-asa. Sa nakita ko dito, no? Kung maghahandon yung part na iba dito, wag kayong mawawala ng pag-asa. Everything is happen kasi may dahilan, no? And then, yun nga, iba dito rin, nakikita ko rin dito na there's a soulmate connection. Kung sino yung partner nyo ngayon, soulmate mo yun. Siya yung nararapat sa'yo. Or yung iba naman, mamimit nyo na ang soulmate nyo. Sa nakikita ko dito. Sa nakikita ko rin dito, na may tao dito na
maaring connect sa'yo or ikaw ang gusto mong i-connect yung sarili mo doon sa tao na yun. Yun na nakita ko. Yun nga, ang nakikita ko rin dito, you need to value yourself, how value you are. And then, the people surrounding you, kailangan alam mo yung value din nila. Kailangan mo rin silang i-value para i-value ka nila. No? And then, yun nga, alam ko naman na you value everything naman eh. Pera, relationship, yung mga nasa paligid mo. 'Di ba? Hindi yung pagbabalue sa nakikita ko dito. Pero kailangan alam mo yung halaga mo. 'Di ba? Huwag kang maging cheap, 'di ba? Huwag kang, kumbaga, hindi ko sinasabi na hindi ko naman sinasabi na ganun kang tao. Ibig sabihin, huwag mong ibaba yung sarili mo sa isang, halimbawa, paano ko ba i-explain sa'yo? Kasi minsan yung iba, no, medyo, hindi ma-intuitive or hindi ma-intuition. Kaya kailangan natin ipaliwanag every single ata, no? Yan. Halimbawa, sa isang relationship, alam mo na may third party. Pero nahandun ka. Diba? Hindi, sa tingin mo ba, it's a good or a bad? Siguro alam mo naman yung ibig kong sabihin doon. Or halimbawa, basta kung ano yung sitwasyon man na yon, kailangan alam mo yung halaga mo. Diba? Kailangan alam mo. Dapat alam mo at alam mo. Ano? Tama yun? Dapat alam mo at nararamdaman mo yung dapat valuehin ka. Kasi nararapat. At dapat. Diba? Yun na nakita ko. Well, take what is your resonate lang naman. No? Kasi general reading tayo. Sa nakikita ko sa iba dito, no, handoon yung part talaga na you cannot use your intuition. Hindi nyo ginagamit yung intuition. Kumbaga, may mga sitwasyon ako na nakita na indecision ako. Kayo, maaring, hindi ko alam kung because of the pride or because of, hindi ko alam eh, parang hindi yung takot, hindi yung pag-aalala, stress. Nagkakaroon ng delay sa inyo. No? Parang meron na kayong nakitang katotohanan o may lumabas na katotohanan o may nalaman na kayo pero hindi kayo makapag-desisyon. Nagkakaroon ng mental turmoil dito, no? Yun na nakikita ko. Parang may magbubukas o may nagbukas o may dumating o may darating na bagong sigla at bagong buhay sa part mo pero hindi mo siya magawa. Hindi ko alam bakit. Bakit nga ba? Okay. Okay, o nga. Nagkakaroon ng slow or stagnant dito, no? Sa part mo. Nagkaka-delay at nagka-cancel. Yung may cancel and delay ako nakikita dito. It comes sa destination mo, no? Dun sa, para, kailangan you have a clear path, positive destination. Sa ngayon kasi, lack of energy ka, movement, slow, and parang handun yung pwedeng wag na lang ngayon, tsaka na lang ko gagawin. Parang siguro there's a bad timing pa na kaya hindi mo pa siya maumpisahan. Kaya nagkakaroon ka ng mga delay, no? Maaring ganun. Nagkakaroon ng losing movement. Nagkakaroon ng mga out of control sa'yo. Anak, sige na. Abonay ka na. Anak ko, cute mo talaga, nak. Okay, nakikita ko dito sa'yo, siguro kailangan mo talagang alagaan yung sarili mo para maibalik mo yung confident mo, no? Yan. Nagkaroon ng rejection, no? Sa inyo, no? Iba dito nagkaroon ng rejection. Anak, hindi yan pwede. Pupuo. Nagkaroon ng rejection. Hindi ko alam kung it comes sa love, sa trabaho. Yan ang nakikita ko. May mga sitwasyon ako na pinag-iisipan nyo daw.
Yan. Urong-sulong kasi nakikita ko sa inyong, urong-sulong yung nakita kong action. Parang handun kayo sa part na iniisip nyo o nagsisiyasat kayo sa mga solutions in life. Ganyan. Parang ganun. Parang iba dito nagretiro, no? Naghahanap kayo ng mga katotohanan. You are in a part na you're recovering from a difficult situation ng buhay mo. Be confident lang. Be strong. No? Kailangan mo maging matapang dito sa sitwasyon na to. No? Iba dito, ayun nga, parang stuck kayo sa isang sitwasyon o nakakaramdam kayo ng boring. You're feeling stuck, tsaka nagkakaroon ng dissatisfaction. Sa iba ganun. O baka naghihintay pa kayo ng sign, maaaring ganyan. Yung ba dito siguro, alalalalalalala. Doon anak. Hinarangan kasi bili pa rin na naman. May papasok na pera sa inyo Iba dito, new job, new work, new opportunity. O iba papasok na, may papasok na pera. As in. There's a new beginning, magkakaroon. Iba sa inyo, when it comes to relationship, matagal na kayo na itong relationship. Halimbawa, matagal na kayo sa trabaho nyo, matagal na yung love nyo sa isa't isa ng boyfriend mo, girlfriend mo, o kaya ng asawa mo. Ganun nakita ko. Nakita ko rin dito yung harvesting, no? Meron na akong nakikita na maia-harvest nyo na. Siguro yung iba sa inyo, either ikaw o siya ang mas matanda, Ang partner nyo. Yun yung nakita ko. Nakita ko naman, you value each other, ganyan. Yung trabaho nyo rin, if ever na meron kayo, yun ang value mo naman yun sa nakikita ko dito. Diba sa inyo nag-travel o may travel? 4 months ago may travel or 4 weeks ago, parang may travel or magkaka-travel. Nag-iipon kayo ng pera? Ba't ito nagsisave ng money for a travel ata? Unit talaga ng self-care, no? May tao dito na makasarili. Kung ang karelasyon, iba yung karelasyon, siguro hindi kayo magkasama. Parang nasa ibang siyang lugar. Mari ikaw nasa ibang bansa, siya rin nasa ibang bansa, o siya nasa Pilipinas, siguro nasa ibang bansa, or vice versa, ganun. Pero nakikita ko, yung isa sa inyo, makasarili. Sarili lang niya iniisip niya. Maaring nagkakaroon na ng changes when it comes sa foundation, sa trabaho nyo, sa relasyon nyo, ganyan, nakikita ko. Iba dito, you are moving on. Parang na iba dito nag-awakening na at isinave na nila yung sarili nila in a situation na alam nilang nagiging toxic sila. No? Parang handun kayo. Dumating sa part yun na gano'n. Parang handun na yung part na, okay, this is a time to make a new beginning. Kailangan ko nang iwan tong sitwasyon na to at maisip ko naman yung sarili ko para maging masaya naman ako. Parang handun, may part kayo na nangyari yon or mangyayari pa lang na, kasi may gusto kayong gawin na iba. Or there's a destination na para sa inyo kaya nangyari yon. Or dapat mangyari yon. No? May para sa inyo, kumbaga. Yes, there's a new beginning of happiness. Ako nakikita sa'yo, no? Nakita ko dito, iba dito nakakaramdam ng pagod, kahit na handun pa rin kayo sa sitwasyon nyo, na you're very hardworking, kahit hindi nakapagod na kayo, kahit nahihirapan na kayo, na handun pa rin kayo. Nagkakaroon ng option, hindi ko alam kung ikaw ang option, or there's a person dito na third party. Nakikita ko rin, or may mga option kayo when it comes sa opportunity, no? Sa nakita ko dito. It's up to you to make it happen para maging masaya, no? Sa buhay. It's up to you kung gusto mo ng bagong trabaho, nasa sa'yo. You need to trust your intuition. Kailangan mo magpunla uli. May pagpupunla ako nakikita. Siguro iba dito, magi-start na, no? Or you need mo nang mag-start, no? Na magpunla muli para sa buhay mo, sa sarili mo. More give effort. Ako nakikita dito, no? More give effort. Nakikita ko with it comes to a relationship or sa trabaho man yan o sa love life man yan or sa ang bahagi man ng sitwasyon mo na meron ka. Handun yung determination, you are focused and commitment, no? Handun yung talagang
matatag, nagiging matatag at piniperfect mo. As in, ganun. No? Ang nakita ko, magkakaroon daw ng long-term na situation sa buhay mo. Sa nakita ko dito. At nakikita ko rin dito na may makakipag-collaborate sa'yo. Maaring within a 3 hours, 3 days, 3 weeks ago, or mangyayari pa lang sa iba, magkakaroon, maaring may makikita kita or may makipag-collaborate sa'yo. Siguro hindi ko alam kung may pag-uusapan kayo eh. Related ang mga dapat mong gawin sa buhay. Trabaho, business, something ganun. Pang long term situation ito sa nakita ko. Yun na nakita ko There's a new direction na gaganap sa'yo na kailangan mo atang gawin. Na kailangan mong sundin. There's a movement, ako nakita. Kaso yung iba dito parang naguguluhan at na hindi alam ang gagawin. Yun na nakita ko. Ingat lang din sa iba dito. Siguro iba sa inyo nagkakaroon kayo ng problema when it comes to a money. Sana walang nangloko sa inyo. Nagkakaroon, ang nakita ko dito na kailangan mo atang magdesisyon sa buhay. Sa ngayon, nakita ko ganun. You need to keep moving to reach talaga kung ano talaga yung goals at gusto mo sa buhay. Kasi para yun din sa'yo in the future, diba? Para sa pag tumanda ka na, ganun sa nakita ko dito. You need to make a decision. You need to use your head when making a decision. And then, kailangan dito ng strength. And you need to be honest to yourself kung ano yung gusto mo. You need to follow your heart. And kailangan mong maintindihan at kailangan mo lang maging kalma sa lahat ng bagay. Yun ang nakita ko dito. Kailangan magplano. You need to be careful sa mga pagpaplano. Iba dito busy. Magiging busy. Maraming galit sa inyo. Yun ang nakita ko. Maraming parang hindi ko against sa'yo eh. O ikaw against sa kanila. Vice versa. Sa nakita ko dito. Nakita ko naman na marami namang gustong sumuporta sa'yo. Yun ang nakita ko dito. Kaso yung iba dito parang hindi nagiging totoo sa'yo. Nagiging disloyal. Nagiging sinungaling. Nagkakaroon ng unfairness. Yung iba sa nakita ko. May mga taong unfair. May mga taong sinungaling. May mga parang yung iba naghihintay kayo ng katotohanan, ng clarity. Yun na nakita ko. Parang yung iba dito may law na nagaganap. May mga sitwasyon na gusto mong i-correct na action. Ganyan. May mga decision making ako na nakita na dapat mo daw desisyonan. Yun na nakita ko. Arigato namaste, God bless.